Muli, ang ating bati ay magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan at mga kababayan. At ang ating laging panalangin, ang lahat ay nasa maayos na kalagayan at nasa mabuting mga pangangatawan. Ngayong hapon ito, ang title naman ng ating sharing ay Kay Kristo lang makikita ang tunay na kaligayahan. Ito po ay lalong-lalo ng tumutukoy sa mga kababaihan. Normal sa isang tao o isang babae na maglong o yung magkaroon ng masidhing pagnanais na magkaroon, makaramdam ng tunay na pagmamahal mula sa iba, especially sa opposite sex. Yan, galing sa isang lalaki. So normal naman po yan sa isang babae na gusto niyang maramdaman yan. Kasi tayo ay mga social na mga tao, tayo ay normal na mga tao, kaya normal din na makaramdam at gustong makaranas ng tunay at totoong pagmamahal. Kung yung pagmamahal na yun ang nais nating maranasan, ang totoo at dapat nating takbuhan ay si Jesucristo. Si Jesus Christ, lalong-lalo na po sa mga babae o special ito sa mga babae kay Kristo kasi mayroong wisdom, mayroong strength, at sa wisdom at strength na nanggagaling kay Kristo, diyan kumukuha yung mga babae ng kanilang kakayanan para malabanan, para ma-overcome yung mga suliranin o yung mga alalahanin sa buhay, lalong-lalo na sa mga nanay na yan maraming alalahanin. Kay Kristo dapat tayo tumakbo dahil nasa Kanya ang lakas at kaalaman para maharap natin yung mga pagsubok at mga alalahanin, yung mga responsibilidad at yung mga kahirapan at struggles ng buhay. Ang lahat ng solusyon sa mga bagay na iyan ay makukuha natin kay Kristo. Kasi nasa Kanya ang wisdom, kung paano yan isolve, kung paano yan harapin, at nasa Kanya rin ang strength para ma-overcome yung mga bagay na yan, yung mga pagsubok na yan, yung mga alalahanin na yan, yung mga responsibilidad at yung mga sorrows. So, na kay Kristo lahat. Nasa Kanya ang totoong pag-ibig. Dahil, ang pag-ibig ng tao ay not strong enough. Sabi nga, ito'y marupok. Yan. Nangako ngayon, bukas iba na. Nagsabi ngayon ng mahal na mahal kita, bukas hindi na. Yan, kaya marupok ang pag-ibig ng tao. Hindi pure. Marami ng mga karanasan na ganyan na kung saan ang pag-ibig ng tao ay marupok, hindi totoo, hindi precious, hindi sobrang mahalaga. Kasi nagbabago-bago nga ang kalagayan ng emosyon ng tao dahil sa kasalanan. Kaya, hindi mapapalitan ng pag-ibig ng tao ang pag-ibig ni Kristo. Kaya ang payo sa mga kababaihan na ang inyong pagkatao, ang inyong mga sarili, ay ipasakop muna kay Kristo. Ang ibig sabihin, ang guidance ay galing kay Kristo, yung wisdom. Ang strength, dapat galing din kay Kristo. Pag mayroon kayo ng mga bagay na iyan, ay yan ang magpapalakas sa inyo. Yan ang magpapatibay sa inyo, lalong-lalo na sa mga babae. Bago pa kayo pumasok sa isang pakikipagkaibigan o isang pakikipagrelasyon, dapat mayroon kayong matatag na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kung wala kayong relasyon kay Hesukristo, ano ang resulta? Sabi sa book na ating binabasa sa Adventist Home, page 67, ang result ng disobedience sa Panginoon ay kalungkutan ng mga puso at ng tahanan. Dahil kapag ang isang babae o kahit ang isang lalaki, kapag nakapag-asawa na hindi naniniwala ng lubusan sa Diyos,
ay nagke-create ito ng suliranin, ng struggle sa loob ng tahanan. Kaya palakasin natin ang ating ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo, ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. At ang payo sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga babae, ay huwag mag-asawa ng isang lalaki na hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala kay Kristo. Dahil pag nag-asawa ka ng hindi totoong naniniwala sa Diyos, magkakaroon kayo ng struggle sa inyong mga paniniwala, magkaroon kayo ng struggle sa inyong mga emotion dahil yung isa ay naniniwala, yung isa ay hindi. So, magkakaroon ng salungat na ugnayan, salungat na pagkaunawa tungkol sa Diyos. Magkikreate po yan ng hindi magandang sitwasyon sa loob ng tahanan. Kaya ang panawagan o ang payo, mag-asawa ng lalaki o babae na kaparihas mo ng iyong paniniwala. Naniniwalang totoo sa Diyos. At ang ating lakas palagi ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig sa hapong ito. At kung kayo ay mayroong mga kaibigan o kakilala na mayroong struggle sa kanilang pamilya, ay pwede nyo silang balitaan o sabihan na ang lahat ng mga bagay na ito ay pwedeng ilapit sa ating Panginoong Hesukristo. O pwede nyo ring i-share sa kanila ang video ito. Thank you so much.